Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya. 31. Ang aking mga kamalasan ay nagdala sa akin ng swerte, mayroon akong mabuting Panginoon. Nawala ang panloob na lakas ni Dax at Yvette, nagtataka ako kung kumusta sila ngayon. Kudlit. Si Fang Mao ay ngumiti at sinabi, narinig ko na ang kagalang-galang na pianist ay nagligtas kay Dax at sa iba pa. Tungkol kay Zhangju, nagpadala siya ng mga lihim na paanyaya sa ilang mga sekta ng master ng iba't ibang mga sekta, hindi sigurado kung para saan iyon. Siya ay isang masamang tao, tiyak na hindi ito isang mabuting bagay. Kinuyam ni Sara ang kamao at galit na sabi. Naisip ito ni Fang Mao. Sa aking pag-uwi, nakita ko ang sect master ng Sky Mountain Sect mula sa South Cloud World. Dapat tinanggap niya ang paanyaya ni Zhangju. Kain na tayo at pagkatapos ay maghanap ng paraan upang mahuli siya. Maaari nating magkunwari na siya ay magkita Zhangju. Iyon ay medyo mapanganib. Kudlit. Nanginginig ang katawan ni Sara nang marinig iyon. Kailangan nilang magpanggap na isang panauhin upang makilala si Zhangju, iyon ay tulad ng paglalakad sa isang bitag. Alam nila na si Zhangju ay labis na lumihis, at napakalakas din. Gayunpaman, tumanggo si Sara nang makita ang kumpiyansa ng mukha ni Fang Mao. Di nagtagal, ang parehong master at mag-aaral ay nagsimula sa kanilang paglalakbay pagkatapos ng kanilang pagkain. Tulad ng kung paano inilarawan ng Fang Mao ng mas maaga, nakabangga sila sa master ng sekta ng Snow Mountain Sect habang papunta doon. Hindi nag-atubili si Fang Mao. Matapos talunin ni Fang Mao ang master ng sekta, kinuha niya ang sulat ng paanyaya. Pagkatapos ay pinapagana niya ang anonymous na libu-libong mga pagpapakita sa maging master ng sekta ng Snow Mountain Sekta. Si Sara ay bahagyang nagbago ng tingin din. Susunod, nagtungo sila patungo sa direksyon ng pangunahing altar ng Endless Sky Organization. Nadama ni Sara na hindi matahimik sa paglalakbay, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob nang makita niya ang kanyang Panginoon sa tabi niya. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, nakarating sila sa wakas ng Lunar Hill. Buntong hininga. Pakiramdam ni Sara ay nagkasalungatan nang makita ang lugar na siya ay natrap ng isang beses. Gayunpaman, determinado siya. Sa sandaling iyon, dalawa sa mga mag-aaral ni Zhangju na sina Vito Chapman at Karen Spencer, ang bumabati sa mga panauhin sa pangunahing pasukan ng dambana. Ang lalaki ay gwapo, at ang babae ay maganda, ang hitsura nila ay talagang kaakit-akit. Inuna ni Fang Mao si Sara. Inabot niya ang paanyaya na one ether, ang lahat ay maayos hanggang ngayon. Talagang hindi ka panipaniwala ang anonymous na libong pagpapakita ng Fang Mao. Kahit na ang kanyang mga aksyon at pag-uugali ay kapareho ng totoong master ng sekta ng Snow Mountain Sect. Walang sino man ang pinaghihinalaan bagay. Napakagaan ng pakiramdam ni Sara nang makita iyon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang tumingin kay Karen. Kahit na ang babaeng iyon ay maganda, hindi makakalimutan ni Sara na siya ay mas asama. Siya ang nagmungkahi na si Zhangju ay dinakip si Zubaji. Dinala din niya ang mga tao sa bilangguan upang mapahiya si Dax, siya at ang iba pa. Hindi makakalimutan ni Sara ang kahihiyang na dinanas niya sa kanyang mga araw sa kulungan na iyon. Alam ni Sara na kailangan niyang magpanggap na isang alagad ng Snow Mountain Sect, ngunit hindi niya maitago ang kanyang puot nang makita niya si Karen. Pinaghiwalay mo ako sa aking mga kapatid. Babayaran kita para dyan. Maingat na ikinuyom ni Sara ang kamao. May hinala si Karen nang mapansin ang titig ni Sara. Ano ang mali sa alagad ng Snow Mountain Sect na iyon? Sa sandaling iyon, hindi pa rin namalaya ni Karen na ang babaeng nasa harapan niya ay ang batang Miss mula sa pamilyang Carter. Ang Endless Sky Organization ay naghahanap para sa kanya. Snow Mountain Sect Master. Ngumiti si Karen kay Fang Mao, mukhang nagdududa siya. Kilala ba ako ng alagad mo? Napakunot ng noo ni Fang Mao. Alam niyang hindi mapipigilan ng kanyang pinag-aralan ang kanyang emosyon, siya. Hinanap ang pinakamahusay na paliwanag. Hindi pa tayo nagkikita. Bumalik ang pag-iisip ni Sara sa sandaling iyon at isang kaakit-akit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha.
Ako lang. Isipin mong maganda ka at pala kaibigan, ate. Mukhang masunurin si Sarah nang sabihin niya iyon. Kailangan niyang pigilan ang kanyang emosyon, hindi niya mailantad ang kanyang pagkatao. Kabanata 2632. Napakagandang mga salita. Si Karen ay nasa mabuting kalagayan, tinanggap niya. Sila ng isang kilos. Master ay nasa pangunahing bulwagan naghihintay para sa lahat mangyaring ipasok. Tumanggaw si Fang Mao at inakay si Sarah papasok sa main hall. Maraming tao doon. Parehong natigilan ang parehong master at apprentice nang makapasok na sila sa hall. Maraming pamilyar ang nakita nila. Mga mukha sa pangunahing bulwagan, ang lugar ay labis na masikip. 10-10 iba't ibang mga sekta mula sa bawat kontinente ang nagtipon doon. Bagaman ang mga sekta na iyon ay hindi nasa nangungunang mga, talagang engrandi at kahanga-hanga pa rin ito. Si Fang Mao ay hindi nagpakita ng anumang emosyon, dinala niya si Sarah sa isang upuan at umayos ng upo. Karamihan sa mga panauhin ay dumating, at magsisimula na ang piging. Wum! Sa sandaling iyon, lumitaw si Zhang Ju. Nagulo ang buong pangunahing bulwagan. Mr. Zhang. Kumusta ka, Mr. Zhang? Nagsimulang bumangon ang lahat upang batiin siya. Lahat sila ay magalang talaga. Si Zhang Ju ay sikat sa loob ng ilang libong taon, at siya ay nakipagsapalaran sa siyam na mga kontinente. 3 taon na ang nakalilipas, tinulungan pa niya si Yang Jian na lupigin ang pareho sa silangan at kanluran. Masasabi ng isa na napakahusay niya. Kilala, kaya walang nang ahas na maging kawalang galang. Tumayo din sina Sarah at Fang Mao, ngunit hindi umimik si Sarah. Mahigpit na nakalock ang kanyang mga beautiful brows habang nakatingin kay Zhang Ju. Guro, sabi ni Sarah. Sineksik ni Fang Mao ang kanyang boses. Ano ang mali, aking mag-aaral? Guro, ibinaba ni Sarah ang kanyang tinig at marahang sinabi, inimbitahan ni Zhang Ju ang napakaraming tao sa isang lihim na pagpupulong, dapat ay mayroon siyang sabuatan. Dapat tayong maging maingat. Naalala ni Sarah kung paano bumisita si Zhang Ju sa mag-anak ng Carter isang buwan na ang nakakaraan, at inangkin niya na mayroon siyang balita tungkol kay Daryl. Pagkatapos ay hinakit niya ang pamilya Carter sa kanyang bitag. Pamilyar ang eksenang nasa harapan niya. Si Zhang Ju ay isang taong malihis, kaya dapat sila maging maingat. Tama. Tumanggaw si Fang Mao at tiningnan si Sarah ng mga papuri. Naiintindihan ko. Narito kami upang maghanap ng balita. Huwag magpanik kung may mga biglaang pagbabago sa paglaon. Lahat. Sa sandaling iyon, dahan-daang tumayo si Zhang Ju. Tumingin siya sa paligid at tumawa nang sinabi niya, pinarangalan ako na lahat ng tao rito ay tinanggap ang aking paanyaya na pumunta dito. Ang dahilan kung bakit ko kaimbitahan, una, ay upang mapagbuti ang aming relasyon bilang mga miyembro ng komunidad. Bukod, mayroon akong ilang pakikipagtulungan. Mga panukala upang talakayin sa inyong lahat. Panipi. Isang buong kaguluhan ang buong lugar nang marinig iyon ng lahat. Pakikipagtulungan. Anong uri ng pakikipagtulungan? Sumimangot din sina Fang Mao at Sarah. Ngumiti si Zhang Ju at nagpatuloy na sinabi, alam ko na lahat ng mga sekta dito ay may galit sa tribo ng Raksesa. Sa palagay ko sila ay ligaw at dapat sirain. Gayunpaman, nais ni Daryl na makipag-usap sa kanila ng mga kapayapaan sa mga panahong iyon. Habang nagsasalita siya, maraming tao ang tumanggaw bilang pagsang-ayon. Tama yan. Ang Raksesa tribe ay ligaw at walang pakundangan. Ang pagsay ng isang kasunduan sa kapayapaan sa kanila ay isang maling desisyon. Galit na galit ako nang makita ko ang tribo ng Raksesa. 3 taon na ang nakakalipas, hindi mabilang sa aming mga alagad ang namatay o nasugatan mula sa labanan laban sa tribo ng Raksesa. Napagtanto ni Sarah na ang lahat ng mga sekta doon ay may galit sa tribo ng Raksesa nang marinig niya ang kanilang sinabi. Ano ang nais na gawin ni Zhang Ju? Tumawa si Zhang Ju. Nasiyahan siya nang makita ang nangyayari sa harap niya. Ngumiti siya at sinabi, parang tulad ng mayroon na tayong pagkakaintindihan sa pag-aksyon laban sa tribo ng Raksesa. Nais kong makakuha ng suporta ng lahat.
Panipi. Nagkatinginan ang lahat at nagsimulang magsalita. Mangyaring sabihin sa amin, Mr. Zhang. Tama iyan, hindi namin tatanggihan hanggat magagawa natin ito. Si Zhang Ju ay nanalo sa pagtanggap ng lahat sa bagay tungkol sa tribo ng Raksesa. Akala nila ay kanilang karangalan na makatrabaho si Zhang Ju. Ang bawat tao roon ay nagpakita ng kanilang matinding suporta. Inisip ni Zhang Ju na ang kapaligiran ay tama para sa kanyang pangalawang anunsyo, kaya sinabi niya, ang pangalawang bagay ay nais kong makuha ang suporta ng lahat upang matulungan akong kumilos laban kay Daryl. Kabanata 2633. Ano? Nais niyang kumilos sila laban kay Daryl. Sa sandaling iyon, ang lahat doon ay lubos na natigilan. Si Daryl ay isang tanyag na tao sa siyam na mga kontinente. Siya ay may sobrang lakas. 3 taon na ang nakalilipas, pinamunuan niya ang siyam na mainland at tinalo ang tribo ng Raksesa. Ang kanyang kontribusyon ay napakalaking. Nagulat pa rin, maraming tao ang nagkatinginan, ngunit hindi sila umimik. Sinimangutan ni Sara ang kanyang magagandang alis. Sumubsob ang puso niya. Alam ko na si Zhang Ju ay nasa isang kakilakilabot. Ipinapakita niya ngayon ang kanyang kasamaan. Gusto niyang sumali sa puwersa sa napakaraming mga sekta upang kumilos laban kay Big Brother. Kudlit. Alam niyang natigilan sila, ngunit ngumiti si Zhang Ju at sinabi, alam ko ang tungkol sa iyong mga alalahanin. Si Daryl ay makapangyarihan, at gayon din ang Elysium Gate sekta. Gayunpaman, hindi ako takot sa kanila. Ang taong iyon ay may mabuting hangarin, ngunit siya ay masyadong malambot at mabait. Halimbawa, ang kanyang pagkusa upang magkaroon ng mga pakikipag-usap sa kapayapaan sa tribo ng Raksesa. Ilan ang namatay sa panahon ng labanan namin sa tribo ng Raksesa? Gaano karaming dugo ang ibinuhos? Bukod dito, si Daryl ay may kakaibang relasyon sa tribo ng Raksesa. Tiyak na pipigilan niya tayo kung alam niya ang tungkol dito. Kaya, dapat natin siyang iwaksi. Tumalikod si Zhang Ju at tumingin sa paligid ng hall matapos niyang sabihin ang kanyang huling pangungusap. Napakalakas ng kanyang aura, nakaka-intimidate ito. Bueno, parang makatuwiran iyon. Gayunpaman, talagang malakas si Daryl. Kahit na sumali tayo sa puwersa, natatakot ako. Pagkalipas ng ilang segundo, lahat ay nakabalik ang kanilang saloobin at nagsimulang magsalita. Kahit na ang kanyang mga panauhin ay may pag-aalinlangan, Zhang Ju ay nakangiti ng tiwala at sinabi, hindi na kailangang mag-alala. Hindi ko kailangan na gumawa ka ng anumang aksyon laban sa kanya. Kailangan ko lang nabigyan mo ako ng mga pahiwatig. Nang lumitaw ang higanteng dragon, nawala si Daryl nang walang bakas. Nagpadala si Zhang Ju ng mga tao upang hanapin siya, ngunit hindi nila siya mahahanap. Hindi siya naiinip. Sa wakas, nakakuha si Zhang Ju ng isang paraan upang humingi ng tulong mula sa ibang mga sekta upang hanapin kung nasaan si Daryl. Si Zhang Ju ay tuso, ngunit mas maingat siya sa kanyang mga plano. Alam niya na kung binanggit niya na nais niyang laban-laban kay Daryl sa simula ng kanyang pagsasalita, ang mga taong iyon ay mag-aalala at takot kaya, pinag-usapan muna niya ang tungkol sa tribo ng Raksesa upang makasakay sila. Inilabas ni Zhang Ju ang Skybreaking Axe at isa pang item. Malakas ang pagsasalita niya, ginagarantiyahan ko na pagkatapos naming talunin si Daryl at ang tribo ng Raksesa, ibabahagi ko ang siyam na mainland sa lahat. Dito, panipi. Gulat na gulat ang buong silid nang makita nila ang mga item sa kamay ni Zhang Ju. Ang isa ay maaaring makakita ng isang ginintoang, may kantab na higanteng palakol at isang magandang-maganda na pagoda. Parehong ang mga kayamanan ay nagkaroon ng isang malakas na aura sa espiritu. Iyon ang Skybreaking Axe at ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Tama iyon ng saktan ni Zhang Ju si Jackie at sinagip siya ni Daryl sa pinakamasimitik na sandali, hindi niya dinala ang magandang pagoda. Pagkaraan ay nakuha ni Zhang Ju ang pagoda mula sa lihim na silid kung saan nilinang ni Jackie. Iyon ay dalawang lubhang mahalagang kayamanan. Sa sandaling iyon, ang lahat na nakakita sa dalawang kayamanan ay namangha.
Nanginginig ang katawan ni Sarah, ang kanyang magandang mukha ay puno ng galit at puot. Nakaramdam siya ng pagkakasalungatan. Ang pagoda ng aking kapatid ay nakalapag sa mga kamay ni Zhang Ju. Kudlit. Tumawa si Zhang Ju. Sa wakas, lahat ay nakabalik ang kanilang saloobin. May sumigaw, si Mr. Zhang ay isang hindi kapanipaniwala at hindi pangkaraniwang talento upang makakuha ng parehong mahalagang kayamanan. Makikipagtulungan ako sa iyo. Matapos ipakita ng isang tao ang kanyang suporta, ang iba pang mga tao ay nagsimulang sumang-ayon din. Tama yan, kahit na malakas si Daryl, napakabait niya. Ang siyam na kontinente ay nangangailangan ng isang tulad ni Mr. Zhang. Ang lahat ay sumang-ayon sa pagkakaisa. Sabay silang tumawa. Nag-alala si Sarah nang makita iyon. Tumingin siya kay Fang Mao at tinanong, "Guro, ano ang dapat namin gawin?" Panipi. Umiling si Fang Mao upang sabihing huwag mag-alala. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagmamasid sa sitwasyon. Malaki. Si Zhang Ju ay natuwa nang makita ang reaksyon ng lahat. Inutusan niya ang isang tao na magdala kontrata. Dahil sumang-ayon ang lahat, walang bigat na bigat ang mga salita. Mag-sign tayo ng isang kontrata sa aming dugo. Ilagay ang iyong handprint sa kasunduang iyon, at magkakampi kami. Habang nagsasalita siya, ginamit ni Zhang Ju ang kanyang talam at pinutol ang kanyang daliri. Siya ang unang nagpindot ng isang madugong handprint sa kasunduan. Pagkatapos, maraming tao ang sumulong at gumawa ng pareho. Lahat sila ay naglagay ng kanilang mga handprint sa piraso ng papel. Kabanata 2634. Diniinan din ni Fang Mao ang kanyang handprint sa papel. Dahil nagpapanggap lamang siya bilang isang sect master ng Snow Mountain na sekta, walang pinsala sa paggawa nito. Si Zhang Ju ay natuwa sa sandaling ang lahat ay lumagda sa kontrata, itinaas niya ang baso ng alak upang ipagdiwang kasama nila. Apprentice. Inaaliw ni Fang Mao si Sarah nang mapansin ang ekspresyon ng mukha nito. Huwag mag-alala, kapag ang lahat ay natutulog sa gabi, susubukan naming nakawin ang Skybreaking Axe at Exquisite Pagoda. Ayos lang. Mariing tumango si Sarah, ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-asa. Naguluhan si Sarah nang makita ang napakaraming mga sekta na sumali sa puwersa upang kumilos laban sa kanyang kapatid at sa tribo ng Raksesa. Gayunpaman, nang marinig niya ang plano ni Fang Mao, gumaan ang pakiramdam niya. Kung wala ang Skybreaking Axe at ang magandang pagoda, hindi magagapi ni Zhang Ju si Big Brother. Kudlit. Samantala, sa Green Cloud Sect, si Daryl ay nakakuha ng maraming balita sa tulong ni Melody. Ang New World Royal Family at ang Elysium Gate ay sinalakay ang pangunahing altar ng Endless Sky Organization, ngunit nabigo at kailangang umatras, ang pamilyang Carter, Dax, Yvette, at iba pa ay nawawala sa aksyon. Nag-alala si Daryl nang makatanggap siya ng balita. Plano niyang bumalik sa Elysium Gate Sect upang muling magtipon at pagkatapos ay malaman ang isang plano na hanapin si Dax at iba pa. Sa sandaling iyon, sa pangunahing bulwagan, Guro, hinawakan ni Melody ang mga braso ni Daryl. Ang kanyang kaibig-ibig na mukha ay mukhang atubili. Kailangan mong umalis. Ngayon, panipi. Kailangang umalis si Daryl isang araw pagkatapos niyang tanggapin siya dahil ang kanyang mag-aaral na si Melody ay nag-aatubili na umalis siya. Mapait na ngumiti si Daryl at tumango. Bakit hindi ako sumama sa iyo? Tanong ni Melody na may buong pag-asa. Umiling si Daryl, iyon ay galit sa pagitan namin ni Zhang Ju, ayokong kaladkarin ka rito. Si Zhang Ju ay isang malupit na tao, tiyak na maghihiganti siya laban kay Daryl, kaya't hindi niya dapat ay drag ang Green Cloud Sect sa hidwaan. Si Cameron at ang iba pang mga disipulo ng Green Cloud Sect ay magalang na nakatayo sa gilid. Labis siyang naiinggit ng maging mag-aaral ni Daryl si Melody. Napakaswert ng batang babae. Gayunpaman, kahit na hindi siya masaya, hindi naglakas loob na ipakita ito ni Cameron habang nandoon si Daryl. Bumalik na si Sect Master. Sa sandaling iyon, isang alagad ay sumigaw mula sa labas. Sumunod, isang matapang na may edad na lalaki ang lumakad ng dahan-dahan.
Siya ay ang Green Cloud Sect Master, si Connor Yule. Pare! Bumalik ka, panipi! Sabay na sigaw ni na Melody at Cameron nang makita si Connor. Pareho silang ngumiti at lumakad pasulong. Napahawak si Melody sa manggas ni Connor, siya ay natuwa. Pare, mayroon tayong mahalagang panauhing bisita, at ako ay naging mag-aaral sa kanya. Alam mo ba kung sino iyon? Ngumiti siya at tumingin kay Daryl, natuwa siya. Isang mag-aaral. Natigilan si Connor. Ang aking ampon na anak ay may talento sa paglilinang, at hindi siya nagtataglay ng maraming mandirigma sa mundo. Sino ang taong ito na may napakahusay na kagandahan upang gustuhin niyang maging isang baguhan at pakiramdam na labis ang kasiyahan? Kudlit. Habang nagmumumok siya sa kanyang puso, ang paningin ni Connor ay nakalapag kay Daryl. Sect Master Yule. Ngumiti si Daryl at pinagsama ang kamao sa isang pagbati. Humihingi ako ng paumanhin para sa pagpunta dito ng hindi inanyayahan, humihingi ako ng paumanhin para sa kabuluhan. Buzz. Nanginginig ang puso ni Connor nang marinig iyon, sa sobrang pagkabigla niya. Blanko ang titig niya kay Daryl at hindi alam ang sasabihin. Ang Sect Master ng sekta ng Elysium Gate, Daryl Darby. Si Connor ay nasa piging ni Zhangju, at nilagdaan niya ang kontrata. Hindi siya nanatili sa Endless Sky Organization dahil mayroon siyang ilang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin sa Green Cloud Sect. Maaga siyang umalis. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Connor na buzz ang kanyang buong utak. Ilang oras na ang nakakalipas, sumang-ayon siya kay Zhangju na gumawa ng aksyon laban kay Daryl at sa tribo ng Raksesa. Hindi niya naisip na si Daryl ay lilito sa Green Cloud Sect at naging master ng kanyang anak na babae. Ito ay talagang komplikado. Tapos, tumawa siya. Kabanata 2635. Sa wakas, bumalik sa kanyang katinoan si Connor, pinagsama niya ang mga kamao upang batiin si Daryl at ngumiti. Sect Master Darby, ang iyong pagdating ay nagdadala ng pagmamalaki at karangalan sa Green Cloud Sect. Matapos niyang magsalita, lumakad si Melody at sinabi, pare, nahaharap sa ilang problema si Master. Si Zhangju ay nagtakda ng bitag at sinaktan ang pamilyang Carter, kailangan natin siyang tulungan. Detalyadong ibinahagi ni Melody ang buong sitwasyon. Bumalik na si tatay. Kung handa siyang tumulong, maaaring hindi na kailangan ni Master na umalis kaagad. Iyon. Mukha ng hindi kapanipaniwala ang mukha ng Connor. Ang sumunod na segundo, pinilit ni Connor ang isang ngiti at sinabi, hindi ko inaasahan na si Zhangju ay masyadong nalilihis. Sect Master Darby, mangyaring manatili dito at hayaan mo akong bigyan ito ng ilang mga saloobin. Salamat, Sect Master Yule. Tumanggo si Daryl. Hindi nais ni Daryl na isama ang Green Cloud Sect sa kanyang problema, ngunit nagsalita na si Connor. Sa makatuwid, hindi nararapat para sa kanya na tanggihan. Wala nang sinabi si Connor. Humakbang siya palabas ng main hall at tumungo sa silid sa likuran. Nakita ni Cameron ang kakatwang ekspresyon ng mukha ng asawa, kaya't mabilis siyang sumunod sa likuran niya. Connor, anong problema? Tanong ni Cameron sabay pasok sa silid. Mapait na ngumiti si Connor habang nakatingin kay Camry. Mahal ko, subukang hulaan ang pangalan ng Endless Sky Organization na sekta na nag-anyaya sa akin sa isang piging. Si Zhangju ito. Sumagot si Connor na may magkasalungat na emosyon. Ano? Nanginginig ang katawan ni Cameron, siya ay lubos na natigilan. Umupo si Connor sa upuan, mukhang nag-aalala siya. Sa hapunan, iminungkahi ni Zhangju na gumawa ng aksyon laban sa tribo ng Raksesa at Daryl. Kinuha niya kaming lahat upang mag-sign isang kontrata. Sino ang hulaan na Daryl ay lilito sa aming pintuan at maging master ni Melody? Ito talaga. Magulo, panipi. Hindi ka panipaniwala, nag-alala si Connor. Sinabi niya kay Daryl na manatili at maghintay dahil hindi niya alam kung ano ang reaksyon sa pagkakataong iyon. Kailangan niyang huminahon. Alam niya na si Daryl ay napakalakas makapangyarihan. Kung nalaman niya na ang Connor ay sumali sa puwersa kay Zhangju upang gumawa ng aksyon laban sa kanya,
hindi niya ilalayo ang Green Cloud Sect. Gayunpaman, magkakaroon ng problema si Connor kung papayagan niya si Daryl, at nalaman ito ni Zhang Ju. Nagbago ang ekspresyon ni Cameron nang mapagtanto niyang nag-aalala si Connor. Walang pasensya na sinabi niya, ano ang problema? Dahil nakipag-alyansa ka kay Zhang Ju, maghanap ka lang ng paraan upang makuha. Derry, panipi. Nang marinig niya iyon, ngumiti ng mapait si Connor at sinabing, madali para sa iyo na sabihin ito, si Daryl ay master na ngayon ni Melody. Sinamantala siya ni Cameron bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Melody, Melody, ang iniisip mo lang ay si Melody. Hindi maitago ni Camry ang inis sa kanyang magandang mukha. Siya ay isang tao lamang na kinuha mo bilang iyong ampon na anak. Tingin mo talaga na siya ay iyong biolohikal na anak na babae. Siya ay isang inabandunang bata lamang. Ang pedestal, palayawin siya tulad ng isang prinsesa. Panipi. Hindi mapigilan ni Cameron ang inis nito sa tuwing pinag-uusapan niya ang tungkol kay Melody. Binuka ni Connor ang kanyang bibig ngunit hindi alam kung paano ito tutugan sa kanya. Bumantong hininga si Cameron, matagal na niyang tinahimik. Pagkatapos, sinabi niya, isipin mo ito. Kahit na si Daryl ay sikat sa Nine Mainland, ang kanyang reputasyon ay nawala sa nakaraang 3 taon. Si Zhang Ju, sa kabilang banda, ay ang Endless Sky Organization na sekta. Marami rin siyang mga alyansa. Timbangin ang kalamangan at kahinaan, at susukat mo rin ito. Panipi. Ang Green South Sect ay magkakaroon ng problema kung masaktan natin si Zhang Ju. Nanatiling tahimik si Connor. Matapos ang maraming debate sa kanyang puso, tumango siya. Fine. Alam ko kung ano ang gawin. Panipi. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Connor sa main hall. Sect Master Darby. Si Connor ay tumingin kay Derry at ngumiti habang sinasabi, sa aking pagbabalik, narinig ko ang ilang balita tungkol sa Dax. Panipi. Talaga. Ang mga mata ni Daryl ay nagliwanag, naging emosyonal siya nang sabihin niya, mangyaring, Sect Master Yol, sabihin sa akin kung nasaan siya. Ngumiti si Connor, narinig ko ang tungkol sa iyong ugnayan ng kapatiran kay Dax, kapuri-puri talaga. Isusyugo ko ang aking alagad upang suriin ito. Kapag nahahanap namin si Dax, dadalhin namin siya dito upang muling makasama. Ikaw. Si Connor ay mukhang taos-puso. Ikaw ay isang tanyag na mandirigma, Sect Master Darby, at narito ka sa Green Cloud Sect at tinanggap mo ang aking anak na babae bilang iyong baguhan. Pamilya kami ngayon, dapat kaming uminom upang ipagdiwang ang napakagandang balita. Nang sinabi niya ang huling pangungusap, ang mga mata ni Connor ay nagningning sa komplikasyon. Ayaw banta ni Connor kay Daryl, gusto niyang manatili siya. Pagkatapos, ipinadala ni Connor ang kanyang alagad upang maihatid ang balita kay Zhang Ju. Kabanata 2636. Nakaramdam ng hiya si Daryl habang nakatingin sa mukha ni Connor. Pasensya na sa gulo, Sect Master Yol. Nais ni Daryl na umalis kaagad, ngunit mahirap tanggihan ang katapatan ni Connor. Bukod, nagpadala si Zhang Ju ng hindi mabilang na mga kalalakihan upang subaybayan kung nasaan si Daryl. Magiging isang problema kung makita siya ni Zhang Ju. Napatawa si Connor. Natuwa siya nang sumang-ayon sa kanya si Daryl. Kinawayan niya ang kamay niya. Bilisan mo, maghanda ka ng magagandang alak at pinggan. Agad na nagtungo si Cameron para ihanda ang pagkain nang marinig ang utos ni Connor. Natuwa si Melody nang makita na nagpasya si Daryl na manatili, mayroong higit na pagkakataon para sa kanya upang matuto mula sa kanya. 7:00 ng gabi. Ang kapaligiran sa bulwagan ay buhay na buhay. Isang masarap na hapunan ang inihanda ayon sa mga order ng Connor. Mayroong 4 na tao sa mesa, sina Daryl, Connor, Cameron, at Melody. Ang Connor ay isang magiliw na host, tumawa siya at nag-chat kay Daryl. Pinagpatuloy niya ang paghahatid ng alak sa ibang lalaki. Nais ni Connor na gamitin ang alkohol upang mabawasan ang pagbabantay ni Daryl. Pagkatapos, maghahanap siya ng paraan upang maibaba siya sa oras na lasing si Daryl.
Hindi mahalaga kung ano, ang kapangyarihan ni Daryl ay sobrang sumisindek. Ngumiti si Daryl, ngunit naramdaman niyang hindi siya matatag. Kahit na nangako si Connor na ipadala ang kanyang mga alagad upang hanapin si Dax at pagkatapos ay dalhin siya sa Green Cloud Sect, nag-aalala pa rin si Daryl. Matapos ang 3 bilog na inumin, tila medyo nalasing si Daryl. May naalala si Cameron habang nakangiti kay Melody. Melody, napakaswerte mong makahanap ng napakahusay na Panginoon. Dapat kang uminom ng higit pa. Kasama siya. Ang mukha ni Cameron ay puno ng mga ngiti nang sinabi niya iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng masama. Hanggat lasing si Daryl, magkakaroon ng pagkakataon si Hubby na kumilos. Ngumiti si Connor at tumango bilang pagsang-ayon. Inihain kaagad ni Melody si Daryl ng maraming alak nang marinig iyon. Kahit na hindi siya nakikipag-usap kay Cameron, sumang-ayon si Melody sa kanyang inampong ina. Si Daryl ay isang mahalagang tao, ito ay isang bihirang pagkakataon na umupo at uminom kasama niya. Siya ay ang kanyang mag-aaral, kaya dapat siya ay maghatid sa kanya ng ilan pang inumin. Kinawayan ni Daryl ang kamay. Halos tapos na ako. Wala nang inumin, lasing ako kung uminom pa. Naghihintay pa rin siya ng balita tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan, wala siya sa mood uminom. Bukod, naalala ni Daryl ang insidente sa famed Sword Manor kung saan siya ay lasing sa impluwensya ng pinsan na kapatid ni Parker. Niloko siya ni Lucas na maglasing bago siya lumipat. Siya sa silid ni Parker na lumikha ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, natutunan ni Daryl na maging mas maingat. Iyon. Napakunot ang noo ni Connor nang makita iyon. Daryl na ito ay maingat, ano ang susunod kong gagawin? Kudlit. Nagkaroon ng bagong plano si Connor. Tumalikod siya at sinabi kay Melody, naaalala ko na gusto mong gumawa ng mga elixir. Napakasama wala kang isang mabuting guro upang gabayan ka. Narinig ko na ang kasanayan sa paggawa ng elixir ni Sect Master Darby ang nangunguna sa lahat ng 9 na kontinente. Walang sino mang makakapaghambing sa kanya. Bilang isang baguhan, dapat mong malaman ang kasanayan mula sa iyong Panginoon. Nanlaki ang mga mata ni Melody nang marinig iyon. Hinawakan niya ang manggas ni Daryl at nagtanong ng delikado, Guro, mangyaring turuan mo ako ng produksyon ng elixir. Mayroon akong ilang mga pormulang elixir, ngunit hindi ko alam ang pamamaraan. Sa makatuwid, hindi ko pa rin nagawa na likhain ito. Ang kaibig-ibig na mukha ni Melody ay puno ng pag-asa. Kung hindi ito binanggit ng ama, halos nakalimutan ko iyon. Ang galing din ng master sa elixir production. Oo naman. Ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Melody at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang mga elixir mo? Gumagawa, panipi. Binanggit agad ni Melody ang pangalan ng ilang mga table tasks. Sa wakas, sinabi niya, Guro, bakit hindi tayo magtungo sa silid ng produksyon ng elixir ngayon? Maaari mong ipakita ang pamamaraan ng paggawa upang matutunan ko ito. Kalokohan. Saway sa kanya ni Connor. Kami ay umiinom, paano ka makapunta patungo sa elixir production room? Kahit na sinabi niya iyon, tumayo pa rin si Connor. Nais niyang ipadala si Daryl sa elixir production room. Kapag nandoon na sila, magkakaroon siya ng paraan upang madakip si Daryl nang hindi gumagamit ng anumang sandata. Prepared by Sam Alex. Kabanata 2637 Typo Errors Ahead, si Melge. Sige, tingnan natin, nakangiting sabi ni Daryl. Ang mag-aaral na ito ay napakatalino at maganda, lahat ay magugustuhan sa kanya. Kudlit. Makalipas ang ilang minuto, pinangunahan na ni Melody, at di nagtagal, nakarating sila sa elixir production room. Si Connor at ang kanyang asawa, si Cameron, ay kasama din nila. Ang Green Cloud Sect ay isang kilalang sekta. Nagkaroon pa sila ng isang malaking elixir production room. Ito ay ang laki ng 3 hanggang 4 na basketball court at pinalamutian ayon sa kaugalian. Nakita ni Daryl ang mga stand sa elixir production room na puno ng lahat ng mga uri ng gamot at halamang gamot. Guro.
Naglakad si Melody sa harap ng isang pugan ng elixir at taos-pusong nagtanong, huling gumawa ako ng elixir 2 buwan na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, sinusubukan kong gumawa ng isang tableta na tinatawag na Mysterious Spirit Pill. Maraming beses akong nagtangka, ngunit nabigo pa rin ako. The Mysterious Spirit Pill. Nang marinig niya iyon, napangiti si Daryl nang sinabi niya, ang paggawa ng misteryosong pill na pill ay hindi masyadong mahirap. Kailangan mo lang kontrolin ang apoy at ang bahagi ng mga sangkap, at magiging maayos ito. Sa mano-manong infinite elixir, ang Mysterious Spirit Pill ay isang average level pill lamang. Sa talento ni Daryl sa paggawa ng elixir, kaya niya itong may sigawa gamit ang kanyang mga mata na nakapikit. Hayaan mo akong magpakita. Habang nagsasalita siya, naglakad si Daryl patungo sa mga stand at pumili ng ilang mga sangkap. Pagkatapos, nagsimula siyang gumawa ng elixir. Hindi ka panipaniwala emosyonal si Melody. Tiningnan niya ng maigi ang kilos ni Daryl nang walang kislap. Buntong hininga. Nakatayo sa tabi nila Connor at Cameron si Daryl habang nagkatinginan sila. Labis na kinakabahan si Connor, ngunit nakaramdam din siya ng hindi may larawan na kaguluhan. Bago iyon, nagdagdag siya ng nagdagdag sa mga sangkap ni Daryl. Hindi ito napansin ng lalaki. Habang kausap niya si Melody, lumipas ang mga minuto at segundo. Ang paggawa ng Mysterious Spirit Pill ay nangangailangan ng 10 minuto, ngunit mas nakompleto ito ni Daryl kaysa sa 5 minuto. Ano? Gayunpaman, nang kunin na sana ni Daryl ang tableta, naramdaman niya na may isang bagay na hindi tama. Siya. Kumunat ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, mukhang mahina ang mukha ni Daryl. Ito ay kakaiba. Mabuti pa rin ang kalagayan ko kanina lang, bakit ang hina ng katawan ko ngayon, at hindi ko magagamit ang aking lakas? Kudlit. Hindi lamang iyon, hindi ko rin mailabas ang panloob kong enerhiya. Nararamdaman ng aking tiyan na tulad ng isang hindi kilalang puwersa ang dumidiin dito. Ano ang mali? Nalasan ba ako? Buntong hininga. Pagkatapos, lumakad si Connor at tinanong, Sectmaster Darby, ano ang mali? Napansin niyang mabuti ang mga pagbabago sa mukha ni Daryl. Hindi sumagot sa kanya si Daryl. Kinuha niya ang tableta na kanyang ginawa. Gayunpaman, sa sandaling may lagay niya ito sa kanyang kamay at nakita ang kulay, mahulaan ni Daryl ang nangyari. Sectmaster Yu-isa, may mga problema sa iyong mga sangkap. Ano? Ang mukha ng Connor ay nagbago, kunwaring nagulat siya. Bakit mo nasabi yon? Hindi alam ni Melody ang sitwasyon. Nang makita niyang hindi maganda ang mukha ni Daryl, nag-alala siya. Master, anong nangyari? Huminga ng malalim si Daryl at tiningnan si Melody habang sinabi niya ng marahan, ang mga sangkap na ginamit sa paggawa ng Mysterious Spirit Pill ay dapat na halo-halo sa ilang deterlorens na pulbos. Ang deterlorens pulbos ay isang lason na gamot na walang kulay o panlasa. Kung ito ay halo-halong mga sangkap ng produksyon ng elixir, masisira nito ang bisa ng tableta. Sa madaling salita, ang Mysterious Spirit Pill na ginawa ko ngayon lang ay hindi epektibo. Bukod doon, sa panahon ng proseso ng produksyon ng elixir, kailangan kong malanghap ang deterlorens na pulbos nang hindi ko nalalaman nalasan ako. H. Ano? Nanginginig ang katawan ni Melody nang marinig iyon. Siya ay lubos na natigilan. Paano ito mangyayari? Walang ordinaryong tao ang maaaring pumasok sa silid ng paggawa ng elixir ng Green Cloud Sect. Bukod, maingat na napili ang mga sangkap. Bakit may magkamali? Kudlit. Kabanata 2638. Sa sandaling iyon, tumawa si Connor at sinabi, Sectmaster Darby, hindi mo na kailangang hulaan pa, ako ang nagdagdag ng deterlorens na pulbos ngayon lang. Ano? Nagulat si Daryl at galit na galit, siya ay hindi ka panipaniwala na bigla. Bakit gagawin iyon ni Connor? Wala naman akong laban sa kanya. Sa kabaligtaran, ako ang Panginoon ng kanyang anak na babae, bakit niya gugustuhin? Saktan ako, panipi. Natigilan din si Melody, blanko ang titig niya kay Connor, ngunit hindi siya makapagsalita.
Buntong hininga. Bumantong hininga si Connor habang nakatingin kay Daryl na may magkasalungat na ekspresyon. Sectmaster Darby. Pasensya na, wala akong pagpipilian. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, dumalo ako sa isang piging na inayos ni Zhang Ju kanina. Panipi. Zhang Ju. Nanginginig ang puso ni Daryl nang marinig iyon, naintindihan niya agad ito. Kayo ay mga tauhan ni Zhang Ju. Hindi nakakagulat na magtatakda siya ng isang balak upang saktan ako, siya ang kasabwat ni Zhang Ju. Kudlit. Umiling si Connor. Sectmaster Darby, mali ka. Hindi ako isa sa mga tauhan ni Zhang Ju. Nakikipagtulungan lamang ako sa kanya. Mangyaring huwag mo akong sisihin. Kung alam ni Zhang Ju na narito ka at tinatrito kita tulad ng isang panauhin, ang Green ang Cloud Sect ay nasa malaking kaguluhan. Panipi. Ikaw, nagulat si Daryl at nagalit, galit na galit siyang tumingin kay Connor. Connor ay mukhang napakahalino, ngunit siya ay isang mapagpanggap na tao lamang. Naging maingat ako, at napunta pa rin ako sa kanyang kamay. Ito ay masyadong nakakahiya, kudlit. Nabawi ni Melody ang kanyang saloobin sa sandaling iyon, ang kanyang magandang mukha ay mukhang galit. Sumigaw siya kay Connor, pare, baliw ka ba? Bakit mo ginawa iyon? Siya ang aking Panginoon. Sumugod si Melody at tumayo sa harap ni Daryl upang protektahan siya. Hindi ko hahayaang saktan nila ang aking Panginoon. Panipi. Napasinghap si Connor, hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang sitwasyon. Gayunpaman, ngumisi si Cameron at tumingin kay Melody habang casual na sinabi nito, Melody, ganyan ba ang paraan ng pagsasalita mo sa iyong ama? Kahit na sikat si Daryl, iba ang kanyang reputasyon ngayon. Sinabi na ng tatay mo, nakikipagtulungan siya kay Zhang Sijo, na naging tanyag na tao. Libo-libong taon, hindi ko na kailangang banggitin kung gaano siya kapangyarihang. Panipi. Dapat ba nating masaktan ang isang tao tulad ni Zhang Ju dahil sa iyong bagong Panginoon? Nais mo bang mamatay kasama mo ang buong Green Cloud Sect? Nanginginig ang katawan ni Melody sa galit nang marinig iyon. Sa kanilang mga mata, walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng Green Cloud Sect. Gustong gumanti ni Melody, ngunit bago pa niya mabuka ang kanyang bibig, nagbago ang mukha nito. Hindi niya mayaktibo ang kanyang panloob na enerhiya, mahina ang buong katawan niya. Tama iyon, nakatayo siya sa tabi ni Daryl nang gumawa siya ng elixir, kaya't nalanghap din niya ang pulbos. Ang aking panloob na lakas. Ang pulang labi ni Melody ay gumalaw, ang katawan niya ay umikot ng bahagya bago siya nahimatay sa lupa. Hindi. Isang kislap ng sakit ng puso ang lumitaw sa mga mata ni Connor. Gayunpaman, inutusan niya ang kanyang mga alagad na dalhin si Melody at, kasabay nito, pinadala si Daryl sa bilangguan. Ang panloob na enerhiya ni Daryl ay labis na magulo dahil sa Dr. Lawrence na pulbos, walang paraan para buhayin niya ito. Wala siyang kapangyarihang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bang! Makalipas ang ilang minuto, dinala si Daryl sa bilangguan sa likuran ng burol, at sinara ang pinto. Tumingin si Daryl sa madilim na kapaligiran, malungkot siya. Ang sumunod na segundo, siya ay lubos na natigilan ng mapagtanto niyang may iba ring nasa bilangguan. Tahimik na nakaupo ang mga taong iyon sa sulok, sila ay dalawang lalaki at isang babae. Ang dalawang lalaki ay matangkad at malaki, at magkatulad ang kanilang edad. Ang kanilang mga mukha ay nagdadala ng ligaw at malamig na ngisi. Ang babae ay nasa paligid ng 2 taong gulang, at ang kanyang mga tampok sa mukha ay mukhang maganda at matalino. Nakasuot siya ng itim na katad na damit, at mukhang maganda siya. Siya ay hindi kapanipaniwala sexing at kaakit-akit. Siya. May pagkakahawig kay Sloan, ang unang babaeng general ng bagong daigdig. Masasabi niya na sila ay nagmula sa tribo ng Raksasa mula sa kanilang pananamit. Ang mundo ay naging mapayapa sa nakaraang 3 taon matapos na pirmahan ng Siyam na mainland at ng tribo ng Raksasa ang kasunduang pangkapayapaan. Gayunpaman, maraming mga sekta ang tumingin pa rin sa tribo ng Raksasa bilang kanilang mga kaaway. Hindi mabilang na mga lalaki ang namatay mula sa huling labanan.
Karamihan sa mga sekta ay kumilos ng makatuwiran pagkatapos ng mga pag-uusap tungkol sa kapayapaan. Wala sa kanila ang gumawa ng aksyon laban sa tribo ng Raksesa. Ang tatlong mga bilanggo ay dapat magkaroon ng isang salungatan sa Green South Sect. Buntong hininga. Kabanata 2639. Bumantong hininga si Daryl nang maramdaman ang lakas mula sa kanilang katawan. Lahat sila ay nasa 5 antas ng Marshall Kings. Sa sandaling iyon, napansin din nilang tatlo si Daryl. Nakatuon ang pansin nila sa kanya. Ang dalawang lalaki ay mukhang hindi magiliw, ang babae lang ang mukhang mausisa. Mahinhin na tumanggo si Daryl upang batiin sila. Ako si Darren. Maaari bang malaman ko kung paano tugunan ang tatlo dagdag? Ikaw. Natrap silang magkasama, kaya't hindi isiniwalat ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan. Nakakahiya na ang Connor ay maaaring makuha siya sa ganoong paraan. Pagkatapos niyang magsalita ay tumanggo ang babae kay Daryl. Kumusta ka? Ako si Clarice Zane, iyon ang aking kapatid na lalaki, si Woody, at ang aking pangalawang kapatid, si Feud. Si Clarice ay mukhang likas at handa sa pagsasalita, iyon ay isang natatanging katangian ng isang babaeng tribo ng Raksesa. Magkakapatid silang tatlo, kudlit. Ngumiti si Daryl at tumanggo ulit, espesyal ang tunog ng kanilang mga pangalan. Nakababatang kapatid na babae. Ang ikalawang kapatid na lalaki, si Feud, ay kumunat ng kanyang mga mata. Bakit ka nag-aalala na makipag-usap sa taong iyon mula sa Siyam na mainland? Ang kanyang mga salita ay nagdala ng isang kakilakilabot na impresyon kay Daryl. Tumanggo si Woody bilang pagsang-ayon. Tama, ang mga tao mula sa Siyam na kontinente ay pawang masama. Huwag mo na lang siyang pansinin. Panipi. Habang sinasabi niya iyon, pinandilatan ni Woody si Daryl. Binata, hindi namin kakilala. Huwag subukan na maging palakaibigan. Hindi kami interesado na makipagkaibigan sa iyo. Matapos niyang sabihin ang huling pangungusap, hinayla ni Woody si Clarice upang maupo at hindi pinansin si Daryl. Oh. Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak nang maramdaman niya ang galit mula sa dalawang magkapatid. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang mapupuksa ang lason mula sa aking katawan at mabawi ang aking lakas ng mabilis. Habang nagmumumok siya sa kanyang puso, naupo si Daryl na nakakros ang mga binti at nagsimulang magnilay. 2 oras na ang lumipas nang hindi niya namamalayan. Sa sandaling iyon, halos malinis na ni Daryl ang bitter Lawrence na pulbos na nalanghap niya kanina. Bigla niyang narinig ang ilang mga kakatwang paggalaw mula sa tabi niya. She asterisk T. Binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata, natigilan siya nang makita ang nasa harapan ng kanyang mga mata. Mukhang naghukay ng 3 butas ang tatlong magkakapatid. Sa sandaling iyon, ang panganay na kapatid, si Woody, ay iniunat ang kanyang ulo sa labas upang suriin ang sitwasyon. Ito ay ligtas, maaari na tayong umalis. Magaling yan. Sa kanilang pag-uusap, laking gulat ng tatlong magkakapatid nang mapagtanto na nakatingin si Daryl. Sila. Pagkatapos, malamig na sinabi ni Woody kay Daryl, "Binata, maswerte ka na makabangga tayong tatlo ngayon. Gayunpaman, mangyaring manahimik ka nang makalabas tayo dito mamaya. Naririnig mo ba ako?" Matapos niyang magsalita, si Woody ang unang gumapang, kasunod ay si Feud, at ang kanilang maliit na kapatid na si Clarice, ang huli. Buntong hininga. Nang gumapang na sana si Clarice sa butas, binaliktad niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Daryl. Tumakbo ka agad makalabas ka dito, wag ka na ulit mahuli. Si Clarice ay isang mabait na babae, at medyo may magandang impresyon siya kay Daryl. Sa makatuwid, pinaalalahanan niya siya dahil sa kabaitan. Ngumiti si Daryl at tumanggo upang pasalamatan siya. Pagkatapos, gumapang din siya sa butas. Nang lumabas na sila, napagtanto nila na nasa likuran sila ng burol ng Green Cloud Sect. Ang lugar na iyon ay isang makapal na kagubatan, ang kapaligiran ay mukhang komplikado, at mayroong isang malalim na banginsa. Ang gilid.
Ang tatlong magkakapatid ay nagkwentuhan habang papasok sa kakahuyan para bang may hinahanap sila. Ano ang nais gawin ng tatlong taong iyon? Hindi napigilan ni Daryl ang kanyang pag-usisa, sumunod siya sa kanila. Kabanata 2640. Sa wakas, huminto ang tatlong magkakapatid pagdating sa harap ng bangin. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakikita ni Daryl na si Clarice ay may hawak na isang sinaunang mapa. Tila tinitingnan niya ito ng detalyado, at nagsasalita siya habang nakatingin sa mapa. May hinanap sina Woody at ang kanyang kapatid sa dingding ng bangin. Ang talampas ay natakpan ng mga baging. Masyadong malayo si Daryl sa kanila, kaya't hindi niya ito malinaw na nakikita. Humirit. Nagulat si Daryl nang makita ang tatlong magkakapatid na natagpuan ang isang lihim na daanan makalipas ang 10 segundo. Unti-unting gumalaw ang bangin bago ito nagsiwalat ng isang maliit na agwat na haantong sa isang nakatagong kuweba. Paano nila nalaman ang tungkol sa lihim na pagbubukas sa burol ng Green Cloud Sect? Kumunat ang noo ni Daryl, nagsimula nang lumaki ang kanyang kuryosidad. Napaka-emosyonal ng tatlong magkakapatid, sila ay pumasok kaagad sa yungib. Hindi nag-isip ng 2 beses si Daryl, nagpatuloy siya sa pagsunod sa kanila. Nang siya ay nasa pasukan na ng yungib, isang anino ang biglang sumulpot at tumayo sa harap ni Daryl. Ito ay si Woody. Binata. Woody exuded isang labanan aura, malamig niyang sinabi kay Daryl, umalis ka kung ayaw mong mamatay. Napansin niyang sumunod sa kanila si Daryl. Ano ang lugar na ito? Hindi nagpanik si Daryl, kalmado niyang tinanong, paano mo nalaman ang tungkol sa lihim na pagbubukas na ito? Hindi tumugon si Woody, malamig niyang tinitigan si Daryl. Nais niyang patayin si Daryl, ngunit nag-alala siya na ang kaguluhan ay makakaakit sa mga disipulo ng Green Cloud Sect. Sa makatuwid, kinontrol niya ang kanyang pag-uudyok. Pumasok ka kung ganun, kung hindi ka takot mamatay. Sa wakas, hindi nagsayang si Woody ng oras. Sinabi niya kay Daryl, napakapanganib sa loob, higit sa iyong imahinasyon. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita pagpapaalala sa tuwing may panganib. Gayun din, huwag. Sana ay iligtas ka namin. Panipi. Tumalikod siya at pumasok sa yungib matapos niyang sabihin iyon. Sinusubukan ba niya akong takutin? Tumawa si Daryl, ngunit sinundan niya ang lalaki ng walang pag-aalangan. Wow! Natigilan si Daryl sa sandaling pumasok siya. Nakita niya ang ilang napakalaking pagbubuo ng bato sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga porma sayon na iyon ay nabuo na may ilang mga 12-dosenang napakalaking mga haligi ng bato. Ang mga haliging bato na iyon ay mukhang sinauna, pinakawalan pa nila. Sinaunang Orez. Ang mga porma sayon ng bato ay nakaayos sa isang komplikadong pamamaraan. Mukha itong magulo, ngunit may lihim na panganib dito. Iyon. Nabalik sa isipan ni Daryl matapos siyang tulala ng higit sa 10 segundo. Kung ibang tao ito, naligaw agad sila. Gayunpaman, hindi naman nag-alala si Daryl. Alam ni Daryl na ito ay ang sinaunang 6 na direksyon formation. Sa mga tala ng Bayat formations, ang 6 na direksyon na formation ay isang average na pagbuo, at hindi ito masyadong mahirap lutasin. Gayunpaman, nagulat si Daryl nang malaman na ang tatlong magkakapatid ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit malulutas din nila ang 6 na direksyon na formation. Hindi nakita ni Daryl ang kanilang mga anino sa pagbuo, kaya maliwanag na matagumpay silang dumaan. Mukhang alam ni Woody ang tungkol sa pagbuo ng mas maaga, kaya sinusubukan niya akong takutin. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Daryl nang maisip niya iyon. Naglakad siya papunta sa porma sayon, at sa lalong madaling panahon, nagtagumpay siya sa paglalakad sa 6 na direksyon na bumuo. Isang enchanted barrier. Habang dumaan siya sa porma sayon, nagbago ang ekspresyon ni Daryl nang makita ang nasa harapan niya. Ang isang layer ng isang protection na kalasag ay natakpan ang pasukan. Ang kalasag ay may mga alon na parang tubig, ito ay pambihira. Ano ang lugar na ito? Hindi lamang mayroong 6 na direksyon na forma sayon,
Ngunit mayroon ding isang enchanted na hadlang. Kudlit. Habang siya ay nagmumumok sa kanyang puso, si Daryl ay lumakad papunta sa enchanted barrier. Tumunog. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl na parang sisabog ang utak niya. Susunod, ang enchanted barrier. Buong kalasag sa kanya. Magandang buhay ka, Master. Salamat sa patuloy na pagsusubaybay ng ating kabanata. Ang iyong pag-subscribe sa ating channel ay magiging kaaya-aya.